hari. Pero sinagot ko lang yung sinabi mo dahil ikaw na rin mismo nagsabi na ang katumbas ng pagluhod ay pagsamba. Time. Meow, 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 meow. Meow. Aldo. Alright, okay. So, dito na tayo sa rebuttal round. This is the second presentation ng affirmative dito sa debating to, no, si Isgad. Ready ka na ba, Isgad? 10 minutes ulit. Okay, salamat po. Okay, bago ko po talakayin yung aking mayor, gusto ko munang balikan yung mga puntusan ni INC. Gumamit siya ng ikalawang hari 1321. Wala naman nabanggit ditong Diyos-Diyosan. Ang sabi, natakot yung mga tao na itapon yung bangkay sa harap sa libigan ni Eliseo at nabuhay. Hindi naman sila humingi ng tulong doon kay Eliseo, hindi sila lumuhod sa harapan ni Eliseo yung libingan. Walang nangyaring ganun. Ipinakita lang dito yung kapangyarihan ng Diyos, pero wala itong kinalaman sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ikalawa, sabi niya, lumuhod. Tinanong ko siya, kung kanino lumuhod ba si Nathan, sa Diyos-Diyosang bang kahoy o sa hari? Ang sabi niya sa hari. Sa katunayan mga kaibigan, ang pagluhod sa political na issue na walang kinalaban sa Diyos-Diyosan ay pinapaintulutan ng Diyos. Pero alam naman po natin kapag ang pinag-uusapan ay usaping pangreliyon o sa Diyos, ang pagluhod ay ginagawa lamang sa Diyos lamang at hindi sa tunay na Diyos. Ikalawa, yung sabi niya kay Jose, si Jose nagpatira pa, nabanggit lang yung lugar kung saan nagpatira pa si Jose. Sabi si Jose ay nagpatira pa sa harap ng dambana. Okay po, hindi naman sinabi na sinamba ni Jose yung mga rebulto ng kerubin. Ang sabi siya ay nagpatira pa. Ibig bang sabihin kapag ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo sa loob ng kwarto? Ibig bang sabihin kapag manalangin ka sa loob ng kwarto, ikaw ay nananalangin sa rebulto? Hindi ba? Hindi. Ipinapakita lang yung setting, yung lugar kung saan nangyari yung kanyang pagpapatirapa. Sa makatid, wala naman pong kinalaman yung puntusang ginagawa dito ng ating kaibigan na ito. Bakit ko po binibigyan din kanina na ang pananalangin sa espiritu ng patay ay kasuklam-suklam sa Diyos? Kasi yan ang ginagawa natin sa mga rebulto ni Maria at ng mga santos. Si Maria at ang mga santong ito ay matagal ng patay. Ngayon, hindi natin alam dahil nga nakasanayan na natin na tayo pala itinuturuan ng Iglesia Katoliko na manalangin sa patay na siya namang kinasusuklaman ng Diyos. Ang tanong ko nga kayo na bahalang sumagot, si Maria ba'y buhay? Ang mga santo ba'y buhay? Di ba lahat sila'y patay? Anong sabi po sa Leviticus 13:21? Kinasusuklaman ng Diyos ang pagtawag, ang pananalangin sa mga espiritu ng patay. Maliwanag na yan ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Di ba, INC? Tanggap mo naman yan, di ba? Na yan ay kasalanan, ang pananalangin sa patay. At ang mga dinadasalan natin ay hindi lang yung rebulto, kundi yung mga patay ng tao. Ang sabi nga po, sa Diyos lang tayo, ang Diyos lang ang buhay. Kaya ang sabi ko nga, doon tayo manalangin at lumuhod sa tunay na Diyos at hindi sa gawa ng tao na mga kahoy at rebulto o larawam. Ngayon po, nais ko lang pong pag-usapan po natin na ang pagluhod at paghingi po ng tulong ay para lamang sa tunay na Diyos. At ito po isang malaking kasalanan mga kaibigan kapag ito'y ginagawa natin sa mga rebulto o larawan ng mga ni Maria at ng mga santo, ito'y malaking kasalanan sa Diyos. Sapagat ang pagluhod po ay hindi isang simpleng kilos lamang. Ito ay isang anyo ng pagsamba. Isang pagkilala sa kapangyarihan at kadakilaan ng ating Diyos. Kahit hindi ito dapat ibigay sa sino mang nilalang ng Diyos. At ito'y para sa Diyos lamang. Sa usaping pangreliyon, binibigyan din ko INC, baka gumamit ka naman ng hari para palabasin ang pagluhod ay hindi kasalanan INC, Catholic, ang usapan ng pagluhod at paghingi ng tulong ay hindi sa politikong tao, kundi kanino, INC, Catholic, sa Diyos o sa usaping pangreliyon. Kaya pag humingi daw tayo ng tulong, sabi ni INC, humingi tayo ng tulong kay Mayor, tayo daw po ay ginagawa na natin siyang Diyos, hindi po ganun. Malaga po ng kaibigan, natandaan po natin sa Exodo 23:5, malinaw ang utos. Huwag kang gagawa ng inukit na larawan, niyuyukuran mo ito at paglilingkuran. Di ba ang pagluhod ay pagpapatira pa? Di ba? Yuyukod. I-bow down. Paano ba ang tao nagbabow down? Di ba sa pamagitan ng pagluhod? O kaya paghiga sa harapan ng isang tao, bow down yun. O kaya pagyuko lang ng ulo, bow down yun. At yun ay usaping pangreliyon hindi yan ginagawa sa tao, kundi yan ay ginagawa sa Diyos. Yan ang katotohanan. At sabi nga po sa Isaiah 45:23, sinasabi ng Diyos mismo
sa akin luluhod ang bawat tuhod. O kanino lang daw po luluhod? Sa kanya lang. Hindi niya, wala siyang utos na lumuhod ka kay Maria o lumuhod kay Eliseo. Diba? O kay Moises. Wala hanggang ngayon nga wala ka pang makikitang santo o ribulto ang mga Hudyo Kung totoo talaga na ang ribulto ay ina-allowed ng Diyos sa lumang tipan, alangan naman yung Diyos ng lumang tipan ay iba sa Diyos ng bagong tipan. Diba? Yung Diyos ng lumang tipan, ang pinapakilalang Diyos ni Jesus, isa lang ang takbo ng utak nila. Ang Diyos ng lumang tipan at ang Diyos ng bagong tipan ay isa lang ang takbo ng utak. Ang sabi ng Diyos na ito, sa akin lang kayo luluhod. At ang bawat tuhod ay luluhod sa aking harapan. Kaya ang sabi ko nga, kung tunay nga na ina-allowed ng Diyos ang paggawa ng ribulto, ang tinanong kita kanina, meron bang pinagawang ribulto si Eliseo kasi nabuhay yung patay? Wala naman O sige, sabi mo, si David, sabi mo, kasi maraming problema nung panahon na yun, tsetsepretse, dami. O sabi mo, sa makabagong panahon, sabi mo, hindi pa nila naiisip sabi ko sa inaharap, 50 years from now, gagawin sila, possible. O possible, hindi pa tiyak. Ang tinanong kita, anong talata ang magbibigay sa iyo ng diin para maging posible na yung mga Israelita ay gagawa ng mga ribulto upang luhuran nila at hingin ng tulong? Ang sabi mo, fallacy. Anong reason bakit fallacy? Kasi nga wala kang mabigay na talata ng Diyos ay naguutos na gumawa ng ribulto. Maliwanag na ang Diyos ay naguutos na wag kang gagawa ng anumang larawan o ribulto na yung yuyukuran at paglilingkuran. Ang sabi nga po sa awit kaibigan awit 115:8 kung saan inilalarawan na ang ribulto daw po walang buhay. Paano ka mananalangin? Ang sabi ko nga, manalangin tayo sa buhay. Ang Diyos ay buhay. Pero ang mga ribulto, wala silang buhay. Ano sabi nga dito? Tingnan nyo kung tama ang pagkakalarawan nito. Ito'y makaluma, pero sa tingin ko, applicable pa ito sa makabagong panahon. Tingnan nyo kung itong ribultong ito ay kaparehas ng ribulto sa panahon ito, modernong ribulto ni Maria at ng mga santo. Ang sabi dito, may mata, hindi nakakakita. May mata ba mga santong yan at si Maria? Ang sabi, may ilong, may tainga, hindi nakakakinig. Ang sabi, may kamay, walang pandama. Ang sabi pa, may bibig, hindi nakakapagsalita. Ano pa? May paa, hindi nakakalakad. O sa tingin mo kaya, INC na Katoliko, ito bang ribultong itong Diyos-Diyosan ay may pagkakaiba kay Maria? Si Maria ba may mata, may tainga, may ilong, may paa, may kamay? Kung meron po, anong pagkakaiba nila? Di ba itsura lang? Moderno sila yung modernong Diyos-Diyosan. Kung nung panahon ay may natawag tayong Nebukadnezar, ay na Diyos-Diyosan, sa modernong panahon po ay meron na po ang mga ribultong yan. Kaya sabi ko nga po, sila ay walang buhay. At ang pagtawag, sabi na natin, hindi ribulto si Maria. Ay si Maria naman ay tawat, hindi Diyos. Di ba sabi, tumatawag tayo sa espiritu ng patay. At ang pagtawag sa espiritu ng patay ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ngayon po, ano ba yung pagluhod na yan? Yan ba mabuti sa paningin ng Diyos? Hindi po. Alam niyo po ba yung kwento ni nung tatlong magkakaibigan sa aklat ni Daniel? Sina Shadrach, Meshach at Abednego, alam mo ba yon? Sa mga hindi nakakaalam, kwento ko sa inyo Silang tatlong magkakaibigan ay tumangging lumuhod sa ginawang ribulto ni Haring Nebukadnezar. Bakit? Dahil alam nila na ang pagluhod ay pagsamba at ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Alam nyo ba mga nakikinig ngayon, mas pinili nilang itapon sila sa nagliliyab na pugon ng apoy. Kaysa po manatili pa kaysa lumuhod sa ribultong gawa ng tao. Mas pinili nilang matakot sa Diyos kaysa matakot sa kapangyarihan ng hari na si Nebukadnezar. Mga kapatid, sa panahon ito, alam naman po natin na sa panahon ito ay may makabago ng ribulto. Hindi na ribulto ni Nebukadnezar, kundi ribulto ni Maria at ng mga santo. Anong pagkakaiba nila sa ribulto ni Nebukadnezar? Wala. Kasi yung ribulto ni Nebukadnezar ay may mata, may tainga, may ilong, may bibig, may kamay at paa. May paang hindi nakakalakad, may kamay na walang padama, may mata hindi nakakakita, may taingang hindi nakakapakinig, at may bibig na hindi nakakapagsalita. Walang pagkakaiba. Nagbago lang ang anyo, pero at the end of the day, sila'y gawa ng tao, walang buhay, gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa sa bakal, gawa sa tiyok. At the end of the day, sila'y walang buhay at sila'y pumapasok sa kategorya ng mga Diyos-Diyosan na katulad ng Diyos-Diyosan sa lumang tipan. Mga kapatid, na nakikinig ngayon, ang gusto ko lang bigyan tindi sa inyo, na ang pagluluhod po ay hindi basta simpleng pagkilos ng tuhod.
Ito isang banal na kilos ng puso, isang pagsuko ng buong pagkatao sa kung sino ang kinikilala nilang Diyos. Kaya pag tayo lumuluhod kay Maria, ay kinikilala natin siyang Diyos, yung rebultong yon na walang buhay. Kaya sabi ko nga, huwag tayong luluhod sa gawa ng tao. Ano po? Kaibigan, ang rebulto po ay hindi Diyos. Hindi ito nakaririnig, hindi nakagagabay o nakakatugon sa ating panalangin. Ito'y walang buhay. At kung ang luluhuran po natin ay bumababa sa antas ng buwad ng panampalataya. Time. Okay. Ready na ako sa pagtatanong. Okay, so 7 minutes na questions na mula sa negative. Ano muna tayo para makahinga-hinga? Shout out kay Kuya Edwin, Papa Jim, Ann, Good Boy, Jeffrey James Tolentino, Gabi, ang haba ng pangalan mo, brother. Shout out. Pati sa mga nasa panel, si Edwin, Kuya Edwin, si Pandoy, saka si JM. Pakishare po ito, pakishare. Share nyo para marami makakita. Nung debate, magpapatanong ba kayo, Reden, saka Isgad, sa mga nasa panel? Pwede. Okay, Oh, tapos, pagtapos itong 7 minutes, ay 10 minutes na latag ni Isgad, tapos huling 7 minutes ni INC huling 7 minutes na tanong ni Isgad. Yung conclusion nyo, tig 5 minutes? Okay na ba yun? Okay, sige, go. Tanong ka na, Reden. Okay, magtatanong na ako. Iskad, ulitin ko yung tanong mo kanina. Sinabi mo ba kanina na ang katumbas ng pagluhod ay pagsamba? Yes or no? Yes, sa usaping pangreliyon binibigyan din ko pangreliyon, hindi pampolitika. Ang hari ay politikal. Kaya tama siya. Yun ay bahagi ng gawain pantao. Ngunit sa usaping pangreliyon na pangsadyosan, ang niluluhuran lang ay ang Diyos at ang hiningian ng tulong ay ang Diyos lamang. Sa usaping pangreliyon paglilinaw lang. Okay, next question. Ito yung kasunod kong tanong. Yun bang pinagdebatehan natin, pangrelihiyon o pampolitika? Pangreliyon po, kasi ang rebulto po ay walang kinalaman sa politika. Yan ay usaping pangreliyon na ang sabi ang paghingi ng tulong at ang pagluhod ay dapat ay sa Diyos lamang ginagawa. Tapos, kanina, okay, next question. Kanina, binanggit mo kanina binanggit mo kanina si Mayor kanina. Nagbanggit ba ako kanina sa paglatag ko kanina ng Mayor? Yes or no? Hindi, di pass. Kung hindi ka nagbanggit, pass. Okay. So, hindi pala ako nagbanggit. Okay, ito ngayon ang kasunod na tanong. Dahil si Maria ang inanuhan mo kanina, sige, tatanong ko ito sa'yo. Si Maria ba ay banal? Yes or no? Yes, banal. Pero walang utos si Maria, nagawan siya ng rebulto. At kung si Maria nabubuhay sa panong ito, magagalit siya sa iyo INC Catholic dahil alam mo na masamang sumamba sa rebulto, itinatindig mo pa yung maling aral. Salamat po. Okay. Okay nga, ito ngayon yung kasunod na tanong. Si Maria ba ay tinawag ng Diyos o ginawang lingkod ng Diyos? Yes or no? Ginawang lingkod siya ng Diyos pero walang utos ang Diyos na direktang sambahin, luhuran at hingyan ng tulong si Maria. Ang sabi si Kristo lang tagapamagitan, wala nang iba. Okay. Ito ngayon yung kasunod na tanong. Yung bang mga apostoles na tinatawag ngayon namin sa Katoliko na mga santo, sila ba ay banal? Yes or no? Hindi sila banal. Binanal sila, ngunit hindi sila banal. Ang sabi, ang Diyos lang ang banal. Pag sinabing banal ay walang sala, walang kapintasan, pure. Sila ay nagkasala. Si Pedro nagkasala, ipinagkanulo niya si Jesus at naging mapagpaimbabaw siya. Maging si Pablo ay nagkasala din naman. Kaya walang banal na apostol. Sila yung lahat ay pinabanal dahil sa pananampalataya kay Kristo. Okay, ito ngayon ng kasunod na tanong. Dahil ang sabi mo, ang Diyos lang ang banal. So ngayon, ito ngayon yung kasunod kong tanong. Yung bang mga apostoles pinamaging banal o hindi pinamaging banal?
Ang sabi, pinaging banal sila pero hindi sila literal na banal na katulad ng Diyos. Maliwanag na sinasabi sa lumang tipan, ang Diyos lang ang banal, ang walang kapintasan. Si Kristo ay banal, walang kapintasan, pero ang mga apostol may kapintasan. Ipinagkano nila si Jesus nang siya hinuli, lahat sila ay nagsitakas at nagsitago. Kaya maliwanag na hindi sila banal sa literal na kahulugan ng salitang banal na walang kapintasan. Okay, ito ngayon yung kasunod na tanong. Kasi kanina, binanggit mo kanina si Josue. Yung bang pagtira pa ni Josue sa kaban ng tipan? Kasi ang sabi mo kasi, dapat ang Diyos lang ang sambahin kasi may buhay. Yung bang pagtira pa ni Josue sa kaban ng tipan? Ito ang tanong ko, may buhay ba yun? May buhay ba yun? Yes or no? No, walang buhay yun. Wala naman pong binanggit na sinamba niya yung kaban. Ang sabi, siya ay nagpatira pa sa harap ng kaban. Yun! Napapakita lang ng lugar kung nang saan nangyari yung pagpapatira pa. Wala pong nangyari doon. Wala pong nababanggit, sinasabi lang kung saan nangyari yung pagpapatira pa. Hindi sinabing siya ay nagpatira pa sa kerubin. Salamat po. So ito ngayon yung kasunod na tanong. Yun bang kaban ng tipan na binanggit mo kanina dahil sabi mo, walang buhay yun? Nangangahulugan ba yung patay? Yes or no? Walang buhay po. Ang patay po ay tumutukoy sa tao. O sa may buhay. Ang kaban po ay walang buhay kaya hindi pinating igamitin ang salitang patungkol sa bagay na yan. Salamat po. Ito ngayon yung kasunod na tanong. Dahil sabi mo, walang buhay yung kaban ng tipan. Ito ngayon yung kasunod na tanong. Dahil sabi mo, walang buhay yung kaban ng tipan. Yung bang sinamban nila, kahoy ba yun? O ribulto? Kahoy yun, pero wala pong direktang sinasabi na sinambang kaban. Ang maliwanag, ang sinasamba nila ay ang Panginoon, hindi ang kaban. Kaya yan ay imahinasyon lamang natin, kaibigan. Walang talata na aking sinamba ang kaban. Ang talata ay nagsasabi ang sinamba ay ang Panginoon at hindi ang kaban. Okay. Ngayon, itong kasunod na tanong. Sino ang nag-utos na magpatira pa doon sa kaban ng tipan? Ang Diyos o ang tao? Okay, anong talata ba yan? Objection moderator, anong talata ba yung binabanggit niya? Counter objection. Counter objection dahil lang binanggit mo kanina yung kaban ng tipan. Ito yung tanong ko lang kasi ang sabi mo kasi bawal sambahin ang mga ribulto. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sino bang nag-utos na doon magpatira pa? Ang Diyos ba o ang tao lang? Yun lang yung tanong ko sa'yo. Objection moderator, anong talata ang ginagamit niya na na sinamba nila ang kaban? Ano po? Okay, ito lang sasagot na lang po ako, Okay po. Maling interpretasyon niyang kaibigan, sinasabi niya na sinamba ang kaban. Ito ang sinasabi po sa unang Samuel 4:3-11. Kinuha ng mga Israelita ang kaban sa labanan para sa mga Pilisteo na parang agimat. Pero natalo sila at nakuha ng mga Pilisteo ang kaban. O paano yan? Kung ang kaban talaga ay makapangyarihan, bakit ito'y nakuha ng mga kalabang Pilisteo at bakit natalo ang mga Israelita nang dinala nilang kaban sa labanan? Salamat po. Ito, ang kasunod na tanong. Meron bang mababasa na doon dapat lumuhod ang mga lingkod ng Diyos sa kaban ng tipan? Yes or no? Wala akong alam na talatang ganyan, pero maliwanag na ang kaban ay walang kapangyarihan para sumunod o magligtas sa tao sapagkat sinasabi sa unang Samuel 4:3-11, dinala nila ang kaban sa labanan, ngunit sila'y natalo at ang kaban ay nakuha ng mga Pilisteo. Sa makatwid, walang kinalaman ang kaban, wala itong kapangyarihan na magligtas Meow, meow, o sumunod sa dalangin ng tao. Time. Meow, 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 meow. So, lilipat na tayo ngayon sa huling presentation ni Reden. 10 minutes, tapos nito magtatanong. He is God. Ayan. Go. So,
Dito pa lang, wala na. So pinatunayan mo lang is God na yung pagluhod at pagsamba at yung paghingi namin ng tulong sa kung ano man na sinabi mong lumuhod kami kahit alam mo namang wala sa katuruan ng mga Katoliko na sinasabi na sinamba namin ang mga larawan. Pero doon pa lang napatunayan kung wala kang alam sa Biblia. Bakit? Doon pala hindi mo alam na ipinag-utos pala yan na doon sila magpatira pa sa kaban ng tipan. Bakit? Doon magpapakita ang Diyos sa kanila. So hindi mo pala alam yon. At meron pang ang talata doon sa Josue 7:6 na ano pa ang sabi? At hinapak ni Josue ang kanyang mga damit at nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon hanggang sa gabi. Siya at ang matatanda ng Israel. Tingnan mo, nagpatira pa, humingi ng tulong, pero ang sinamba ba ang kaban ng tipan? Hindi, ang Diyos mismo. Kaya ang sabi doon, kaya yung mga larawan na sinasabi mo, na sinasamba ng mga Katoliko, mali ang unawa mo. Dahil dyan pa lang ay binigyan ko na ng base. Dahil kung mali pala ang pagsamba at pag mali pala ang pagluhod at pagpatira pa sa larawan, hindi sana sinaway na ng Diyos itong nasa sa panahon ni Josue. Oh, bawal kayo magpatira pa dyan sa sa kaban ng tipan. Ako ang dapat yung dito. Wala. Mali yung pangunawa mo. Kaya, napatunayan lang na kulang ka sa unawa is God. So, hindi mo nalalaman yung ginagawa mo. At mismo, ikaw na rin mismo ang nagpatunay na doon sa aming pagkilala sa mga santo at santa at kay Maria, ikaw na rin mismo ang nagpatunay is God na hindi kasalanan sa Diyos yun. Bakit? Sapagkat ito'y mga banal. Hindi mo kasi alam ang salitang banal. Yung kasing banal, ipinag-utos na alalahanin ng kanilang buhay. At ito pa, basahin ko sa Isayas 19. Sa Isayas 19. Ito yung si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar. Ano daw ang ipagtatayo? Isang altar. Sino lang bang may relihiyon dito na sumunod na may altar? At siya ay pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato o ribulto. Sumaliwanag sa talata ng Biblia is God. Hanggang sa may hangganan ng lupain. Ano naman ang konteksto nito? Ito, nagpapakita ang konteksto na ito. Ito'y hula sa darating na mga panahon na magkakaroon ng isang altar at haliging bato. Ayun. Kaya, yung sinasabi mo na sinamba yung mga larawan, mali ka ng unawa is God. Hindi mo gaanong naunawaan yung tungkol sa mga larawan. Kahit nga yung bang pinagtirapaan nila ni Josue, doon sa ginawa nila ni Moises na hindi ba mga larawan yon? Larawan yon. Pero ano ang utos ng Diyos? Doon sila dapat magpatira pa. So ikaw na rin mismo ang nagpatunay. Biruin mo, sa sarili mong is God, sinako ka ng sarili mong talata. So, sayang talaga is God. Ikaw na rin mismo ang umamin. Na, yung pagtira pa pala doon ay hindi kasalanan kung hindi mo naman sinasamba. Bakit? Dahil yun lang ay isang, kumbaga, representasyon. Yung kay Maria, inulit-ulit mo si Maria. Tinanong kita kanina kung banal ba si Maria. Ikaw na rin ang sumagot na banal si Maria. Ano ba ang turo tungkol kay Maria? Ito, mahalagang gamitin natin yung talata tungkol kay Maria. Baka sabihin mo na hindi nakasulat si Maria sa Biblia, na ang sinabi doon na si Maria sa mga darating na panahon
ay kilalanin ng lahat ng bansa. Di ba? Maliwanag sa talata ng Biblia. At ano pa, si Maria, tinanong na rin kita tungkol kay Maria. Di ba? Sa Biblia. Kaya yung ginamit mong mga talata kanina, mali-mali. Sabi mo, patay na si Maria. Doon pa lang sa Levitico, tinanong kita kanina. Si Maria ba, existido na ba sa panahon yan? Ikaw na rin mismo ang sumagot. Hindi. At kitam, yan yung sinasabi ko sa'yo, is God. So dapat talaga, mag-aral kang maiging. Bakit? Lalo na kay Maria. Sabi nga doon sa talata ng Biblia, ano daw ang sabi doon? Kilalanin si Maria sa lahat ng mga salit-saling lahi. So maliwanag doon sa talata ng Biblia na si Maria sa Lucas 1:48, mababasa yun doon. Na si Maria ay igagalang sa darating na panahon sa hanggang sa mga saling-saling lahi. Babasahin ko ang talata para hindi ka naman matyupi dyan. 1:48 ng Lucas. Sabayan, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Ano daw? Lilingap. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Kaya nga may dasal kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. O, di ba? Yan yung sinasabi ko sa iyo. Kaya maliwanag sa talata ng Biblia na hanggang ngayon ay hindi lang yan mismong sinabi. Nakasulat pa sa talata ng Biblia. Kaya yung pagkira mo sa aming Inang Maria ay isang kahit malaking kalapastanganan sa iyong ginawa ay bahala ka na doon. Pero dito pa lang sa talata ng Biblia, binanggit na mismo, ito na sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. So katunayan na hanggang sa panahon natin ngayon, ano ang banggit para kay Maria? Pinagpala siya sa babaing lahat. Kaya, yung argumento mo na napakababaw is God, wala. Hindi mo natibag yung argumento ko. At unang-una, yung argumento mo, tibag na tibag. So, hindi mo napatunayan dahil hindi mo naman napatunayan yung ano natin. Hindi mo naman napatunayan yung ano natin, yung tema natin. Iba yung pinatunayan mo eh. Pumunta ka sa patay eh. Ang nangyari, sa patay ka na una. Ewan ko, ang layo ng topic. Ito yung maganda sa'yo, Iskad eh. Kaya, ano talaga kita, idol na idol kita. Kasi, tuwing ano na lang natin, tuwing debate mo na lang, malayo sa topic palagi. Napunta tayo sa patay. Yung pinatutunayan natin, ribulto dapat. Pero ang ginawa mo, pumunta ka sa patay. Itam. So, wala kang napatunayan, Isgad. No? Diyan pa lang sa mga talatang yan, diyan pa lang sa mga nilatag mo, hindi mo napatunayan. Bakit? Yung pagtawag namin kay Maria at sa mga santong banal, ikaw na rin mismo ang nagpatunay doon. Bro, walang tayo ngayon. Ikaw na rin mismo, nang sabi mo, walang buhay yun. Walang ano yun, yung kabanantiban. Kitam, ikaw na rin mismo umaamin. Ha? Ikaw na rin mismo umamin sa sarili mong gawain. Diba? 30 seconds. Tira ka ng tira dito sa amin, sa mga ribulto. Hindi naman namin sinasamba actually yan eh. Representasyon lang. Tumira ka ng tumira. Ayon, ikaw yung bumagsak. Bakit? Ikaw na rin mismo nagpatunay na hindi namin sinamba yung yung mga
Bulto at larawan, bakit sumagot ka kanina? Yung kaba ng tipan, walang buhay yon. Di ba? Maliwanag sa talata ng Biblia. Time. Meow, 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 Okay. meow. Time. Meow, 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 meow. Oras na po na ang huling pagsakan ng tanungan. Tapos ito nasa conclusion na sila. So, sigat yung ready ka na, 7 minutes na question. Okay, salamat po Anod. May tanong ako dito sa mag-premise muna ako sa Isaiah 44:17. Ang ginawa nilang Diyos-Diyosan, sila'y lumulod sa harapan nito at nananalangin at nagsasabi, iligtas mo kami sa kapahamakan. Ito bang ginagawang ito sa mga Diyos-Diyosan na lumuluhod at humihingi ng tulong na iligtas sa kapahamakan o sa problema? Ito ba'y ginagawa din ng mga tao na lumulod sa harapan ni Maria at ng mga santo? Yes or no? No, dahil iba namang Diyos-Diyosan yan. Yung Diyos-Diyosan na binabanggit dyan sa Biblia, isa mga pagano yan nung mga sinaunang panahon, hindi sa panahon ngayon na yung pagkakilala namin kay Maria at pagkakilala namin sa santo ay katulad lang din sa pagkilala namin doon sa Kaban ng Tipan na tira pa ng Diyos ang mga Israelita. Next question.